Mga ka-extra, isang magandang araw muli sa ating lahat. Ito naman ang masarap na ihandog sa inyo ng inyong isa extra sarapist. Ito napakasarap na ating panghimagas na gagawin ngayong araw na ito. Kaya habang tayo ay nagpiprepare o gagawa ng ating mga gagamiting ingredients sa ating masarap na panghimagas na ito, mga ka-extra, ako ay muli inyong samahan hanggang sa dulo ng ating video para malaman nyo kung paano natin gagawin yung ating masarap na panghimagas ngayong araw na ito. Kaya mga ka-extra, alin na kayo at ako inyong muli ay samahan sa ating pagluluto ngayong araw. Kaya tara na mga ka-extra. At ito na yung ating mga gagamitin sa ating ngayong gagawing masarap na merendahan. Yan, yung ating mga gamitin. Yung ating glutinous rice, latik, tsaka yung ating gata. Ayan. Ngayon, magsisimula tayo magtakal ng ating glutinous rice o yung ating malagkit. Ayan. Kapitin muna natin saglit. Ayan. Yan, tatakal tayo ng 3 cup niyan. Tatlong cup lang ang kailangan natin. Kasi yan ay pang bahay lang natin yan ginawa. Para makita nyo kung paano natin gagawin sa loob lang ng ating mga tahanan. Hindi yung kung pang maramihan ay siyempre mas malaki yung ating malaki at marami yung ating gagawin dyan. Ayan. Medyo mabagal-bagal nga lang kasi ating kinukutsa-kutsara pa yan kasi para tamang-tama yung timpla, kasi pagka yung ating sinandok ng ating cup ay susobra sa ating glutinous yan, mawawala sa tamang sukat. Kaya dapat lang ay ating kukutsarahin o kaya kung may maganda-ganda kayong pasandok dyan ay di yun na lang. Ay ako nawala yung aking sandok, ay nakain ng taga, natangay doon sa tabi ng kaya hindi ko na makita. Yan na lang, kutsara na lang at matibay, hindi nila madali. Yan, pang 2 na ba yun o pang 3 na yata yung aking natakal. Eksakto na pala yun, 3 cup na pala. Yan. Ngayon, lalagyan naman natin ng 2 cup at kalahati yung gata. Yan. Pero yung kalahati mamaya natin ilalagay. Yan. Kasi ating titingnan kung tama na yung kanyang magiging sabaw sa dalawa, pero pinakan niyan 2 at kalahati. Tapos ating i-mix yan. Kita nyo medyo kulang siyempre yung ating pinakang gata dyan, kaya mamaya ilalagay natin yung ating kalahati pa dyan. Yan, atin lang imimix siya ng ayos. Yan. Yan, nilagyan ko na, nakalimutan ko tuloy ipakita sa inyo. Yan. Kailangan ay mapinong natin yung pagmimix dyan para yung ay maganda yung magiging texture ng ating gagawin. Yan. Kaya kung kayo kayang-kaya nyo yan kahit nagsusulo kayo sa ating mga tahanan, madaling-madali yan. Ganyan-ganyan lang ang ating simpleng pagmimix. Yan. Pag nakita nyo na okay na, pinong-pino na yung ating pagkakamix, nakakala nyo na talagang mayumi o pino, pwede na natin yung
tigilan at ating siyempre sasalain pa natin yan pagkatapos natin mapino yan. Yan. Nakita nyo na maganda na yung texture, pwede na natin yung salain. Yan, medyo okay na siya, maganda na yung kanyang tulo pagkain ng ito. Yan, kaya yan sasalain na natin para masigurado nating walang natitirang buo na powder. Yan. Medyo matagal-tagal nga lang magsala yan kasi pinong-pino yung ating ginamit dyang salaan para maganda yung ating kalalabasan ng ating gagawin ngayong araw nito, mga ka-extra. Ayan. At kung sakaling may mga tira-tira yan, ay siyempre para mawala yung kanyang buo-buo, yan, ating liligisin dyan sa ating salaan hanggang sa maubos yan. Yan. Yan, okay na mga ka-extra. Yan na yung ating nagawa na sinala. At tapos nyan, maglalagay na tayo ng ating 2 cup uli na gata sa ating kawali. Yan ang ginamit kong yan ay kokumama. Dadagdagan natin ng ating ginata kaninang niyog o yung ating tirapang gata. 2 cup din yan ating lalagay na yan. Ayan. Yan, yan ay iniinit ko na yan diretso. Buhay na kasi yung aking kalanyan dyan. Tapos lalagyan ko rin yan ng 2 cup ng asukal. Yan. Yan ang ating gagawing paglulutuan yung ating asukal na yan. At yung paggawa ko dito, hindi ko na yan sinunog. Mas maganda yung medyo yung normal na kulay niya. Kasi pwede naman yan na natural lang sa inyo kung gusto nyo na papulahin yung ating gagawin dyan. Medyo susunog-sunugin muna natin yung ating asukal. Kaya yan ay hindi ko na yan sinunog para mas mabilis yung ating proseso. Yan, hahaluin naman yan natin ng halong-halo hanggang sa maluto yung ating gata at matunaw yung ating asukal na yan dyan. At pagkakita na natin yung kumukulo o alam natin na medyo luto na yung ating gata at yung ating asukal, yan, saka natin pwede natin nang isunod yung ating malagkit. Yan, medyo pumula-pula rin ng kaunti, pero yan ay medyo, ang pagkapula kasi niyan pag naluto natin yan ay medyo putla ang pagkakulay ng ating produkto yan kasi hindi ko na nga sinunog yung ating asukal. Yan. Nating titigilan siya ng kahalo. At ngayon, pwede na nating ilagay yung ating malagkit na minix kanina. Yan. Yan, pagkalagay na natin yan, ating minix na yan, ay huwag na natin yung titigilan ng paghahalo hanggang sa maluto yung ating kalamay. Kalamay yung aking gagawin yan, mga ka-extra. Yan ang aking sariling version sa loob ng aking tahanan. Yan.
dire-diretso lang yung ating paghahalo niyan hanggang sa yan ay matuyo. Yan, kasi yan ay magkakaroon ng may igal lahat yan hanggang sa medyo maglalangas-langas din yan habang unti-unting naluluto yan ating kalamay na yan. Yan, diba? Kayang-kaya na nagsusulo ang ating panibagong recipe ng ating bagong kalamay. Walang kahirap-hirap gawin, mga ka-extra. Kaya yan, habang kayo nakaantabay sa aking mamunting channel, ay huwag niyong kalimutan na kalimbangin ang ating button bell dyan. At syempre, share nang marami tayong makadiscover sa ating kalamay na sariling version. Yan. Yan na. Unti-unti na siyang naiiga, mga ka-extra. Yan. Yan na. Kita nyo na yung ating simpleng pagluluto. Nabubuo na siya. Mga ilang minuto pa natin yang haluin hanggang sa makikita nyo mamulang-mula at makintab na yung pagkakakulay niya. Ayan, pwede na natin yang hanguin pagka ay makintab-kintab na at yun ay siguradong luto na. Ayan. At maraming salamat muli sa inyong lahat, mga ka-extra, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking mamumunting channel. Yan. At sigurado naman kayo ay kahit papaano ay may matutunan na maaari nyong gawing pang negosyo. Tulad nito, sa kaunting puhunan pwede na kayong maggawa ng isang negosyo. Yan. Haluin pa natin yan mga 15 minutes tayo naghahalo niyan at talagang napakakintab na niyan, no? Unti-unti nang kumikintab yung ating kalamay. Yan. Yan. Kita-kita nyo na. Kayang-kaya ng isang kamay nating haluin. Kaya kahit kayo, sulong-sulo nyo yan. Makakagawa kayo sa sarili nyong tahanan. Kaya gamitin nyo lang kasing yung ating kawali, yung hindi dumidikit na kawali para mas maganda. Yan. Ayan nyo, walang katira-tira doon sa ating kawali. Wala siyang dikit. Kasi kung yan ay yung kawali na ordinaryong kawali ang ating gagamitin, naku po, pahihirapan kayong maghango dyan. At yan na. Tapos na yung ating kalamay. Ilalagay naman natin sa ating cup. Yan. At lalagyan natin yan ng, ayan o, kita nyo, kintab na kintab. Lalagyan natin yan ng ating pandekorasyon latik. Alam nyo ba yung mga ka-extra kung saan gawa yung ating latik? Yan. Paki-comment na lang nyo sa baba natin kung alam nyo kung anong ginawa nating latik. Yan. Ay doon sa ating ginawa, makakapaglagay tayo dyan ng 3 cup ng dyan, 3 cup ang ating magagawa niyan. Yan, magkano rin yun kung gusto nyong pagnegosyo? Kalahati ang inyong giging tubo sa mababa lang ng presyo. Yan. Kailangan medyo pinisin natin para pag nilagay natin yung ating latik dyan sa ibabaw, magandang tingnan at kaaya-aya sa
paningin ng ating magiging customer. Ayan. Ayan, yung ating pangalawa. Napakaganda ng pagkakaluto ng ating kalamay. Talagang swak na swak yung kintab. Pwede mo siyang panalaminan sa kintab. Ganyan yung pagkatamang-tama yung pagkakatimpla mo sa gata at saka sa asukal na ilalagay. Ganyan talaga magiging kulay niyan. Makintab na makintab. Ganun pa man mga ka-extra, muli maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, huwag niyong kakalimutan yung ating pag-share sa ating mga kaibigan para marami tayong matulungan. Ayan na. Ang ating last, napakarami ng ating pagkakalagay dun sa ating last na na tab. Nilahat na natin yon. Kaya sorte-sorte makakaunan nito mga sa sa ating tab na itong pangatlo. Nabundik na lang daw ipagawa. Yan, matapos natin yung mapinish. Yan. Ngayon ay pwede natin yung bulabura ng ating latik sa ibabaw. Nagawa tayo ng kaunting latik para may design tayo sa ating kalamay. Yan ang ating bagong version mga ka-extra. Yan. Bubudburan nyo yung ibabaw mga ka-extra. At yan na, tapos na yung ating simpleng pagluto ng ating masarap na kalamay mga ka-extra.